pamamagitan ng isang concert sa Quezon City Memorial Circle kahapon, nagpasalamat ang ride-hailing service ng angkas sa lahat ng sumuporta sa kanila. Dumula sa concert ang bikers at riders nila. Ginawa nila ito halos 2 linggo matapos ilabas ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa naunang utos ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 213 na pumipigil sa LTFRB na hulihin ang mga angkas riders. Giit ng Department of Transportation, may tuturing na kolorum ang angkas. Base kasi sa Section 7 ng RA 4136 o Transportation and Traffic Code na 1964 pa iniakda, sinasabing hindi maaaring gamitin sa pagsolicit, pagtanggap at pagbiyahe ng mga pasahero ang mga motorsiklo. Sabi ng pamunuan ng angkas. Right now we're complying with the TRO. The app is still on. We have the Padala service. But yun nga, that pales in comparison to the actual demand. Nagsumite na raw sila ng mga komento sa Korte Suprema at kasalukuyang naghihintay ng resolusyon. Lagi namin sinisigaw rin na ang basis for safety is not the kind of vehicle that you use. But it also depends on the driver that uses the vehicle. At yun yung expertise ni angkas. Nananatili raw silang positibo sa magiging resolusyon ng Korte Suprema. Bumuo na raw ng Department of Transportation ng Technical Working Group para pag-aralan na gawing public transport ang mga motorsiklo. Mag-organize nga kayo ng Technical Working Group na habang hindi pa rinerepaso o binabago yung batas, pag-aralan ninyo, pwede ba ang motorsiklo? Ikinatuwa naman ito ng angkas. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad para mapag-usapan kung paano mareregulate ng gobyerno ang mga motorsiklong ginagamit sa pamamasada. It's about time we regulate the motorcycle for hire industry. Kailangan may regulation yan. Bakit? Puro tayo ban. Hindi naman maban. Dumadami pa nga because of traffic, road congestion, road condition. Darlene Kai, GMA News.